maisingit ko lang ha, I know sunod-sunod yung naging blessings mo, pero I also know in 2021, yung pinakamatinding dagok sa'yo, dumating yung pinakamatinding dagok sa'yo when you lost your dad. Yes, that's correct, kuya. How did you take that? Yun ang masasabi ko talaga na parang actually, syempre, 2020, October of 2021. Kasi before that, ano na ano na sa ospital yung tatay ko, in and out sa Mm. hospital. Pero humawak pa rin ako dun sa pag-asa na hindi, baka makarecover pa. It all Mm. started na, syempre, chest pain siya. 15 years ago na ano na yan or 16 years ago na quadruple bypass na siya. Pero Mm. kasi tatay ko talaga smoker eh. Maaga siya Mm. nag-smoke and all. Oo. Tapos hindi naman siya totally nag-quit, di ba? Talagang ano eventually siningil talaga siya, alam mo, sa Mm. health-wise. Mm. Tapos, no, tapos inangioplasty. Akala ko, okay, kasi pero nagulat ako na isa pala sa downside. I think sa case ng father ko, ang nangyari is yung ibang niyang internal organs nadamay, like yung kidney. Oo, yung kidney niya, tumaas ang creatinine, almost buntik ng mag-dialysis pa, ganyan ang taas ng crea niya. Yung ano, lungs niya, sumunod naman. So parang, wow, sabi ko, nako, pero hindi, I didn't mind talagang halos naging personal nurse kami nung kapatid ko ni Janice, ano sa father ko, na kinuha namin yung father ko sa house, kasi siya may sarili naman silang bahay sa Antipolo, but we decided, kami ni Christopher, nung makalabas sa ospital yung tatay ko from his angioplasty, dito muna si Papa, even si Christopher. Kaya naman siguro, yun din ang isa sa minahal ko kay Christopher kasi yung pagmamahal din Mm. niya sa pamilya ko. Sabihin ko lang bibihira yang ganyan na nagpa-personal service sa magulang. Yan ang prayer ko na pag tumanda yung nanay ko, makapagbigay man lang ako ng personal service na Mm. gano'n. I know, Oo. 'di ba? Parang kasi ang dali-daling yung kumuha ng mag-aalaga, tapos diyan ka sa Oo. isang bahay na 'yan. Pero iba yung personal service eh. Alam mo, naisip ko lang ngayon naisip ko lang ngayon, yang ginawa mo, it was also a blessing from God. Kasi I'm sure nung when your father passed on, na less yung guilt mo eh. Kasi kumbaga naibigay mo Mm. ng buong buo eh. Mm. Naibigay mo na parang bago siya lumisan, nabigay mo yung sarili mo. Oo, Na oo. wala kang guilt na, sana Mm. ginawa ko 'to, Mm. sana ganito. Oo. Ay, yung regrets, 'di ba, na Regrets, ano. oo. Although alam mo, hindi mo pa rin maiiwasan yun, kuya. Sa totoo lang, sa kabila nun, may Talaga mga ba? naisip may mga naisip pa rin ako na, parang nagte-trace baka, teka, baka meron akong hindi nagawa, parang gano'n. Saan ba nagkamali yung ano ko, dapat ba ganito, may mga gano'n pa rin ako. Parang tine-trace back mo pa rin sa isip mo, pero, or yung as simple as siyempre ang dami ng bawal na pagkain sa kanya. Meron kasi siyempre napakahigpit ko nun, kasi konting makakain siya ng maalat, nagche-chest ano, 'di ba yung sumisikip yung paghinga. Naisip ko, kung alam ko lang malapit na pala, sana pala pinakain ko na yung gusto niya. Kaya lang sabi rin nung sister ko, paano naman ate kung baka naman mas napaaga, 'di ba? Kung pinakain mo naman yung gusto niya dahil dun na ospital, hindi mo rin mapapatawad lalo ang sarili mo, 'di ba? Baka isipin mo yung pa ang naging cause kung bakit ano, 'di ba, You know, mawawala siya. Mas I lalo remember, kang Glada, magiging. there was yung before my dad passed on years ago, Oo. nagkaroon kasi kami ng time na maging close ulit. We were not close when I was growing up. Tapos parang Ah, a year or so before he died, for some reason naging close kami ulit. Like parang lumalabas kami twice a week, every weekend wow, lumalabas oo. kami. And ano na siya noon, na-ospital na siya noon, pero gumaling siya. Mm. At natatandaan ko nun, kasi naalala ko lang dahil sa sinabi mo eh. Meron siyang mga gustong kainin pag makain kami sa restaurant. Tapos parang sabi niya, naku, bawal sa akin yan eh. Sabi ko, alam mo, life is short. Sabi ko, tumikim ka kasi mamaya, 'di ba? Hindi natin alam, 'di ba? O parang baka ano, alam mo yung kinukonsinti ko siya kahit anong gusto niyang ano. And somehow, I know in my heart, kasi alam mo mga 3, 4 months biglaan siya nawala. Ah, Pero nag-lessen yung regret ko because of that. yes, Because yung oo. parang, 'pag may naisip siyang bilhin na parang, gusto kong bilhin 'yan, kaya lang mahal. Hindi, sabi ko, "Bilhin natin 'yan." Sabi ko, "Bakit ba ako nagtatrabaho 7 days a week? Bilhin natin 'yan."
Sabi niya, Mm. talaga ba? Sige, o de sige bilhin. Tapos yun nga, yung sa pagkain, sa lahat. Oo. So parang ang feeling ko, it was one gift from God na ibinigay sa akin para ba to yung kasi 'di ba syempre kung hindi nangyari yun, grabe ang regret mo Oo, oo. Ako nga kung nawala siya. ako yun yung simple ano ko, regret ko na dapat pala ano, sabi ko yung gano'n din sister ko, pero pagka naisip lang namin na, paano kung dahil dun tapos na-ospital, 'di ba? Hindi mo rin mapapatawad yung sarili mo. Oo, hindi mo rin mapapatawad yung sarili mo na, dapat pala mas naging firm ako, baka gano'n naman yung naging ano, mentality mo. Tsaka yung naalala ko no'n before he passed away, gusto mag-drive kasi talagang Hmm, papa ko sinasamahan ako niya sa mga taping dati and all, mm. nung pinatigil ko na siya mag-work because of his heart condition. Pero ang galing mag-drive niyan, kasi talagang nagde-deliver yun door to door dati ano. Tapos Hmm. parang nasabihan ko pa nga ata siya kasi siyempre nagsabi yung pinsan ko na naiba daw yung parking ng van. So ibig sabihin matigas yung ulo, nilabas yung Oo, ang point naman inilalabas pa namin rin. papaano kung sa gitna sumakit yung dibdib mo, 'di ba? Hmm, O baka naman ta's wala kami, nasa taping kami. So, hmm, siyempre yun naman yung concern namin. Pero yun nga, yun yung mga simple regrets pero somehow ganun talaga, hahanap ka rin talaga ng, siguro, hindi mo rin talaga hindi ganun kabilis na maa-accept mo, 'di ba, na minsan hmm, hahanap ka rin na what went wrong? Ano ba yung medyo hmm, meron ba akong 'di nagawa, ganyan. Siguro sa mga nakikinig din sa'tin, 'di ba, na mga anak, ganyan. Ako ang swerte niyo lalo na kung nandiyan ang mommy at daddy niyo o nanay at tatay niyo, 'di ba, mama at papa niyo. Kaya nga, kung meron kayong means to spoil them, 'di ba, gawin niyo na. Oo, tama ka Kuya Nelson, life is unpredictable sa totoo lang. It's not just short, but unpredictable, 'di ba? You don't know what's gonna happen. Ikaw ba meron kang message dun sa mga taong dumadaan din sa ganyan ngayon? Ano, kailangan talaga pagdaanan yun, 'di ba? Yung sa grieving, hindi talaga puwedeng lampasan, kuya. Alam mo yung sa personal experience ko, nung time na when my father passed away, ano, nagtaka ako sa sarili ko kasi nung inano siya ako kasi nung nilipat ko siya nung lipat ko siya sa New Era Hospital 'no, and then the next day tumatawag pala sa'kin yung doktor na Hmm, na-coma na daw at 7 AM. Para bang cue sa'kin yun, sabi ko, okey sige po, pupunta na kami diyan. And then alam mo hinalungkat ko yung mga insurance niya and all, para bang pinrepara na ako ng tatay ko, parang gano'n, na hindi ako nag-hysterical, hindi ako nag-ano. So, I was very composed, I was, very, parang organized ano. So, sinabihan ko, nanay ko, "O pasabihan, pero 'wag niyo muna sabihin ano talaga yung kondisyon, pupuntahan natin si papa." Kasi ang nanay ko ang iniintindi ko 'no. And then, pagdating dun ganyan, everything's so organized. Yung mga tumulong sa'min, especially yung mga, kapatid namin ano sa iglesia, naging maayos lahat mula burol hanggang inilibing. That time I was doing Pepito Manaloto, nakakapagpatawa ako hindi despite yun na nga ang ano, tatanungin ko, kinaya mo na habang nakaburol yung daddy mo, nakakapag-taping ka pa? ayun na nga nagre-report ako sa taping kuya at ng sitcom, ng comedy, at merong mga eksena na may punchline na sa'kin yung punchline. So, I have to do it na parang wala akong pinagdadaanan, 'di ba? Ang pakiusap ko lang nun maaga nila ako i-pack up because I have to be there sa last burol ng tatay ko siyempre lalo na. And then, akala ko okey lang ako kuya ano, 'di, ganyan may mga taping ako and all. Alam mo nung nailibing na't lahat-lahat, parang nung minsan naliligo ako, parang dun pa lang yata nag-sink in sa'kin lahat. Yes, oo. Kailangan ano, kailangan mag-grieve ka talaga. Hindi mo puwedeng lampasan yung stage na yun.